Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yung 600 mo, mali eh. Mali yung description mo. At wala kami makita. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Pagkatapos mo ko dinurog sa House, ngayon wala ka specific na sinabi. Nag-testify ka sa House. Tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Mr. Alcantara, can you confirm his statement? I respectfully deny, Your Honor. Right now, you are saying na hindi mo ako kilala, hindi ka nagpunta sa aking Hindi tanggapan. rin po. Correct? Yes, Your Honor. So, lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaksyon niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, Your Honor. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. So talagang safe ka na. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si Alcantara, bumaliktad na. Nagulat sa pasabog ni Jinggoy na paamin si Bryce dinawit si Joel Villanueva. Ayon sa nakalap nating impormasyon, walang kinalaman sa flood control si Senator Jinggoy. Kumanta na si Beng Ramos sa Senate. Gumanti lang daw si Bryce kay Estrada matapos siyang ipakulong. Grabe si Alcantara, bumaliktad na. Nagulat sa pasabog ni Jinggoy na paamin si Bryce dinawit si Joel Villanueva. Tara, panoorin natin. Okay. Sabi po ni Senate President Pro Temp Senator Ping Lacson in one of his interviews mentioned that you were in the Senate premises on August 19. Tama po ba? I was there, Your Honor. You were Yes, here? Your Honor. Yes po, Your Honor. Ano po ginagawa niyo dito? I was invited to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Sino po? Uh, Pwede ba malaman kung Your Honor, if I may, it was already stated in the affidavit po that I have submitted, and with due respect, sana po not to name na lang po the good senator because he's not really involved naman po in any of this. I know that Senator, I vouch for his credibility and Opo. integrity also. So, yung ba ang unang pagkakataon mo na pumunta kay rito Senado? Nagpupunta na po ako dito in the past, Your Honor. In the past? Opo. Anong ginagawa niyo in the past dito? Matagal na po yun, nung senator pa po yung ninong ko, si Joker Arroyo. Kasi po, bumibisita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broome. So, sino-sino mga pinupunta? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay. Senator Erwin Tulfo po. Ano po naging sadya niyo sa office niya? Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Yes, Mr. Chair. With the permission of Senator Estrada? With the permission of His Senator. name has been mentioned. I think we owe it to him. No? Mr. Chair, the only time that I learned of the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami tatanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo on September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also some contracts. We will
we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair. Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office. At sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung footage, yung CCTV? Linawin mo yung Broome. Ano yung Broome? It's the Blue Ribbon Oversight Yes, Office hindi Management, alam Your ng Honor. public. Masusundan na lang natin ito, no? Ano sa third floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkakwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong Okay, oras? so from saan the kayo lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor, doon ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, sa yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes Sige, po. sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask, I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng, inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nagpicture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator, bakit daw po ang tagal ko. Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Ms. Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us straight up? And had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate, Ms. Jose.
Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. We never Mr. submitted Chair, any documents. hindi nga po Mr. Chair, sinasabi parang lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito na dadaan po muna ako. How hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff Yes, to yeah. whom I have mentioned before. Senator this- Erwin, please, no. I think si Bryce was the one who made that assertion, Yes, Your Honor. implying that WJ / Beng Ramos magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung yung sa proponent po nung project na ibinigay po ni Boss Henry sa kanya. At yung regarding naman po dun sa pagdadala ng obligasyon, meron po akong follow-up na magpapatunay na What exactly did you mean when you said nung ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yon? Pera? pera po. Para kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance yung, para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my affidavit, Wait for a while. And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, di ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minention mo Beng Ramos na sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. So Yes. that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, di ba? Yes po. So yun ang in-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Ano yun? Sino yung proponent ngayon? Ibang project po yung hindi po galing kay pinagdugtong mo Senator kasi Jinggoy. Anyway, sige, please continue, Mrs. Jose. if you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Mina, WJ Construction, Beng Ramos, for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. So nung sinabi niya po, Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, tuloy mo lang. yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction sa DPWH na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So our agreement was that, but sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita dun sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So ako naman po nag-agree, no? And yun po yung conversation namin. Nasabi ko, sige, ipapadeliver ko dyan yung mga document through my staff. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo
ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Mr. Chair, may Mr. Chair? I interject? Mr. Chair? Yes, Senator With the Marcoleta. permission of Senator. Bryce, nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina, ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon, ina-attribute mo lang bale kay Senator Jinggoy dahil stop niya si Beng, tama? Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. O iba na naman ang sinasabi mo. Ito munang isa-isa lang. Nag-iiba ka na naman ng ng salita. Excuse Sa me, House, with the Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members, we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Mag-freewheeling muna tayo. Sandali. Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, pero malinaw, merong magdadala, sinabi mo. Ang magdadala si Miss Mina, tama? It's either Miss Mina or Beng Ramos po. Pero merong dadalhin, di ba? Yes po. Malinaw na malinaw yon. Walang Opo. problema doon. Wala pong problema Ngayon, doon. sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy. Specifically, hindi po si Senator Jinggoy. Okay, kanino kaya yon? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala, naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind siya kung sino proponent, pero nung nag-testify ka sa House, tahasan sinabi mo, ako at si Senator Joel Villanueva ang pinangalanan mo. At Opo, sinabi mo rito, sabi ni Congressman Ridon, sorry, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jinggoy Estrada po. Sagot ni Ridon, staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Ang sagot mo, yes po, Your Honor. Hindi ko siya naging staff kahit kailan, simula nung pumasok ako sa Senado noong 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff ko si Beng Ramos? Your Honor, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Beng Ramos? Si Boss Henry po nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Mr. Alcantara, can you confirm his statement? Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong pangalan ito, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya, taga Santa Maria po yan eh. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. So, every time na lang po, sa akin lagi yung turo niya. magkababayan kayo ni Beng Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. Alright. Meron ka pa sinabi, sa House, this was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magdi-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin niya? Ito po yung binigay nga po na project ni boss kay Ma'am na contractor, kay Ma'am Mina, slash Ma'am Beng Ramos. I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon ko lang po siya nakita. And I swear that, alam po ni Ma'am Minang, hindi po kami Miss Mina, nagkikita. kilala mo si Engineer? Hindi po, Your Honor. Anyway. Kahit po si Sir Bryce Teka, sa phone. Yeah, phone sino ko lang. nagpakilala sa iyo kay Bryce? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So over the phone lang po kami nag-usap. Okay, so kinontak mo na siya on the Opo. basis of Opo. Thank you. Okay, just to pursue further, no? Miss Mina,
Ni minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa opisina ko. Tama po. Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon lang po. Ipinatawag ka sa hearing na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso noong September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilantad ni Bryce Hernandez doon sa House hearing. Okay? Natatanda mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Beng Ramos ang nakalagay doon? Pinanood ko nga po yung hearing ng congressional and it appeared po na to Bryce, ang ka-text niya po ay si Beng Ramos. So, bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Kasi po, ang pakilala ni boss sa akin is Beng Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Mamina. Si Beng Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni Boss Henry ko po. Paano niya malalaman? Hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po nagkaroon po kami ng connect ni Ma'am Beng Ramos tsaka si Mamina. Mr. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Anyway, so ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si Beng? Ayan po. Nakalagay po pala yung akala ko po, si Ma'am Beng Ramos. Pero si Ma'am Mina ng WJ Construction po. Okay. Ito, nangyari to December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado itong, Sabado to, December 10, 2022. Kaupo lang namin mga bagong senador nun. Okay? Senator Jinggoy, Yes. Yes, please. Mr. Chair, Go ahead, please. interjection lang, Mr. Senator Jinggoy, kung baka pwedeng to give clarity, saan yung Beng Ramos na yan? Paupuin natin dito. Mr. Chair. Yes. I have conferred already, if I may, I have conferred with the chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawa naman. We decided against inviting her because she's undergoing chemotherapy. Well noted, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana, para maklaro ito. But thank you, Mr. Chair. Okay. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Madam Mina, sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. Ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor. Hindi pera ito. Kasi ang ini-insinuate ni Bryce Hernandez no sa House of Representatives, nung nag-testify siya, ang insinuation sa akin because of my connections allegedly with certain Beng Ramos and yourself, na staff ko raw si Beng Ramos, yung delivery na, ang pinalabas niya sa House, yung delivery niya, yung ibig sabihin ng delivery, pera. Na nag-deliver ka ng pera straight to my office. Yun ang insinuation niya eh. Ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing fee. No. So yun po siguro yung nire-refer niyang pera. I'm telling you that was his insinuation when he testified in the House House of Representatives. Yes. Pero right now, you were saying na hindi mo ako kilala, hindi ka nagpunta sa aking tanggapan. Correct? Yes, Your Honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaction niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, Your Honor. There, 1 second. 1 second. With the permission of Senator Estrada. Yes, please. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please continue. Okay. Nabigyan ka ba o na-awardan ka ba ng DPWH project ni Bryce? Wala po kaming na-award na project dahil hindi nga po kami natuloy na mag-bid, Your Honor. So kasi again
For the last time, pinalalabas kasi ni Bryce Hernandez ng text message ay patungkol sa akin. Okay? Very clear yan. Pero mismo ang taong kausap sa text ay nagpapatunay na kayo na wala naman akong kinalaman dyan. Can Wala you please po. confirm? Your Honor, ang usapan pa lang po namin is magkakaroon pa lang po ng joint venture para po mag-qualify po kami. And for that, sa ganyang pagkakataon po kasi, meron pa pong invitation to bid and hindi ko pa rin po alam kung ano yung project specifically dahil nga po over the phone lang kami nagkakausap. That's why I want to send a staff para po mas malaman mabuti ano ba yung project na sasalihan po namin na for the joint venture agreement. Before you proceed, Senator Jinggoy, the committee welcomes DOJ Secretary Crispin Boying Remulla to the Senate. Thank you. Thank you. Tapos na ako sa iyo, Madam Mina. Tiga Sambales Nice ka pala? to meet Tiga you, Sambales sir. ka? Opo. Lumaki ka sa Sambales? Yes po. Marunong ka magsalita? Opo. And to add po, my father is also a public servant for more than half of his life and he's known to be incorruptible. Kaya ang sakit po na madrag talaga yung pangalan. Okay. Tanda mo manambali? Yeah po. Okay. Anyway, for the record, Engineer, I'll be asking questions to propound questions to Engineer Hernandez. Are you done with Ms. Mina? So we Yes, can I'm excuse done. her? Yes, please. Unless other members will be asking questions pa. Wala naman. Okay. So you cannot leave yet. Okay. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Yung dito po kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Bryce, ha? Sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Okay. Hindi po dun sa 2022. Mr. Bryce, you mentioned the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. Is it Senator Estrada twice on 2 occasions sa House? Yes po. One, 10:40 a.m. Sinabi mo, Senator Jingo Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. Yes po. And then on another occasion, 12:50 p.m., yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink po kay si Beng Ramos, nilink po kay Senator. Cleared na yon. Yes. Cleared na yon. Actually, regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po doon sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon sa office. Do you have that? Yes, I have po, Your Honor. So that's related to the WJ. Yes po, Your Honor. Nagdala ng pera. Can you show that? Yes. Or, sige, basahin mo nga. Page. Kaninong office yun? Kaninong office? Ito po yung text message sa akin nung staff po ni Boss Henry. Sinong staff yan? Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Sige, pakita na sa screen. Sige po. Andito ba si Rivera? Andito? Hindi ko po napansin, parang wala po. Baka pwedeng paimbita, Mr. Chairman. We will. While waiting, yung isa pang pagkabanggit mo,
sa kanilang dalawa, yung 10:40 a.m. do sa House hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po Okay, 2025 yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero Okay, hindi po we siya check with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali eh. Mali yung description mo. At wala kami makita. But I want to be truthful, ano? As para Senator Jinggoy, nakita namin 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Si Boss Henry po actually, babasahin ko na po. Okay na ba yung screenshot niya? Oh, sige. Pakilabas mo muna yung screenshot. Oh, sige, you start reading from your cell phone. Sige. Hindi mabasa yung green, basahin mo na lang dyan. Ito po, ang highlight na lang po natin, Your Honor. December 16, 2022, 11:20 in the morning, nag-message po ang staff sa akin ni Boss Henry, si Engineer Carlo Rivera po. Ito po ang message niya. Boss, good day, M. Nakuha ko na po pala kay AO, which is Administrative Officer, yung pinadala nila Mambeng Ramos. Yun po. Yun. And then? Iba na po to eh. Ito pala. Good day, may bidding ba tayo? Nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po, wala pong bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya ulit ng December 16, 2022, 3:26 p.m. Nandito po si Kuya Sani. Papasabay ko na din po ba yung kay Beng Ramos? Sabi ko, okay, sige, pakipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinala nila Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko na specific anong project to, ng 2022. May nakakalimutan, Bryce. Opo. Kumpletuhin mo yung context, no? In fairness to Senator Jinggoy. And in fairness to Beng Ramos, kasi big eh. Opo. Sinabi mo nga ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin itackle yan. Sige po, Your Honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional proof. Because sa akin, face value eh. Yes, po, Walang Your Honor. context Sige. Opo. Mr. Chairman, if I may, just to Yes, follow Senator up. Villanueva. Thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you mentioned a while ago, Mr. Chairman, and I thank you for walking the extra mile in looking at the particular items that this so-called witness made mention during the House hearings, Mr. Chairman. Meron po ako ditong 2023 GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasa GAA daw po. He was under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa ho ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, hindi ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not
I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can ask questions dahil grabe ho yung ginawa sa atin. Pero Mr. Meron ka Chairman, naman dito kasi last kang dumating. So you're number 13 after Senator Gatchalian, Senator De La Rosa, and then ikaw na. Opo, So after Mr. lunch, Chairman. after our lunch Yes. break, you can have your time. Mr. Chairman, just to point out, Senator, go pa Mr. pala. Chairman, just to point out po, Mr. Chairman, few seconds lang. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman, that's Yeah. okay. But later, we'll leave you your time, your 5 minutes Thank you. after the break. Senator, ikaw pa, no? Yes, thank you, have Mr. Chair. I just 2 minutes and 31 I'll seconds. just wrap up. For the information of our of the committee, yung sinasabi po ni Bryce, December 16 of 2022, I have not participated in any budget process for the projects for 2022, and that is very, very clear. All right. Engineer Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan daw niya sa iyo yung pera. May mga nakausap kang politiko na ang sabi niya, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko. Am I correct? Is that true? Is that true? Can you confirm? No, Your Honor. Respectfully deny po yung sinasabi niya. Ano po? Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Okay? Mga kababayan, to my colleagues here in the Senate, I have already been crucified, vilified in the past. And I am, again, an easy target. Kahit sino pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros, humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil, I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya, I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Okay? And siguro, sinabi na ni D.E. Henry Alcantara na panay hearsay lang. Nakita mo ba na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Pero ba may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. So 10 minutes. You're given 10 minutes Thank with you. the permission of the other members. Thank you, Mr. Chair. Thank you, my colleagues. Magandang umaga po, Mr. Chair, sa ating mga kagalang-galang miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa ating mga panawin. Nandito po ako sa pagdinig ngayon ng komite para ipagpatuloy ang aking tungkulin bilang isang mambabatas at upang lumahok sa patuloy na pagdiskubre sa katotohanan sa likod ng malalang anomalya sa public works at infrastructure sa ating bansa. Sa gitna ng investigasyon ito ay ang nasabing anomalya tungkol sa flood control projects at di umano'y partisipasyon o sabuatan ng DPWH at iba pang mga opisyal na gobyerno, private contractors at miyembro ng Kongreso na isang malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Malinaw po na dahil sa ating pagsiwalat sa mga anomalyang ito, sa kasamang palad tayo ay naging target ng hindi makataruang atake, kahihiyan at mga bagay na purong kasinungalingan lamang. At ito ay dahil lamang sa mga paratang na isang witness, si former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, na siya rin kilala bilang Marvin Santos de Guzman sa mga kasino kung saan siya nagsugal at naglustay ng pera ng bayan na nagkakahalaga ng daang milyong piso. Ginawa niya lahat na ito habang pinupuno niya ang kanyang sariling bulsa at pinupundahan ang kanyang marayang pamumuhay. Alam kong kahit paano ay makaka-relate po kayo sa sitwasyon na ito, Ginoong Tagapangulo, dahil kayo rin po mismo ay nakaranas na maging target way back in 2001 when a certain Ador Mawanay
who was masquerading as a whistleblower ay tila nilin lang ang publiko sa kanyang maligaw at maling pahayag. Sa isang kakaibang pagbago ng kapalaran, this representation na masigasig na naghahanap at naglalantad ng katotohanan tungkol sa mga anomalyang ito ay naging puntirya ng mga kasinungalingan. Ako po ay inaakusuhan ng isang taong nahaharap mismo sa mabibigat na aligasyon. Someone whose testimony is riddled with inconsistencies and denials which cast serious doubts about his credibility. Nandito ako ngayon para harapin ang nag-akusa sa akin at hamunin siya na ulitin at patunayan sa harap nitong Blue Ribbon Committee at sa harapan ko lahat ng kasinungalingan ng binitawan niya under oath sa House TRICOM Committee hearing. Sa huling pagdinig ng Blue Ribbon na nangyari isang araw bago ang pagdinig ng TRICOM, I moved to cite him in contempt. This committee, finding him indeed to be lying under oath, ordered his detention. Nandito rin ako ngayon para ipakita sa lahat ng naniniwala sa kasinungalingan ni Bryce Hernandez na talagang walang katotohanan o basihan ang kanyang di umano'y takot na may balik sa Senado. I have been a member of this institution and I have participated in many controversial investigations for so many years. Gayunpaman, wala makapagsabi na ang Senado o sino man sa mga miyembro nito, past or present, ay pinahintulutan ng sino mang witness under its watch maging threatened, intimidated, influenced o di kaya exposed sa kahit anong pisikal na panganib. I will leave for now to the chairman and other members of this committee the task of probing deeper into the credibility of Bryce Hernandez, if he still has any. His accusations against this representation and Senator Joel Villanueva and other falsehoods he dared to spread under oath into the records of the House of Representatives, yet suspiciously withheld from this committee. I do this to give Bryce Hernandez all the leeway to hang himself with his chain of lies and so as not to burden this committee with my being among his or his handlers' targets. Hindi man natin mapapaamin ang mga taong sadyang sinungaling na kahit harap-harapan mo silang kumprontahin ay magsisinungaling pa rin. Naniniwala ako na mapapalabas din natin ang katotohanan. Ang katotohanan na nagkamal ng pondo mula sa kaban ng bayan ang makatulad ni Bryce Hernandez na walang pakialam sa pagkakalugmok ng ating mga kababayan sa pinsalang dulot ng baha at kalamidad. Hindi ako matitinag ng mga kasinungalingan na naglalayong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa katiwalaan bumabalot sa mga flood control projects. Buo ang aking loob na sa bandang huli, ang katotohanan ang mananaig at ang akusasyon laban sa akin ay malalantad bilang walang saysay na paninira. We're all seeking the truth, to exact accountability, and to safeguard the trust given to us by the Filipino people who elected us. They deserve and demand no less. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.